Galatians chapter 6. This is the continuation of our previous sermon last Sunday. Tatapusin po natin ngayon. Babasahin ko verse number 5. For every man shall bear his own burden. For every man shall bear his own burden. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan na ang bawat tao, bubuhatin niya or dadalhin niya ang sarili niyang bigatin. Now, let's go to verse number 2. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Bear ye one another's burden. Ang bawat tao, dadalhin o bubuhatin ang bigatin ng bawat isa. It is seemingly contradictory verse, pero mamaya ay titingnan natin yung consolidation po nito. Ipitin niyo po ng deliri niyo yan, tapos buksan po natin sa Psalms 55. Psalms 55, verse number 22. Ang sabi niya dyan, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Pwede na po tayong maupo. Lahat po tayo ay merong kanya-kanyang mga burdens sa buhay. When I say burden, ito yung mga nagpapabigat sa buhay po natin. Napakagaan at napakaganda sana ng buhay kung walang nagpapabigat. Di ba? Ang isang tumatakbo, pipilitin niya na tanggalin ng lahat ng nagpapabigat sa kanyang katawan para maging magaan at mabilis siyang makatakbo. Kaya yung mga sinusuot nila ay very light sa kanilang mga katawan. The same principle applies to our life. Napakagaan sana ng buhay, masaya at maganda sana ang buhay kung walang mga pabigat. But we have to accept the realities of life na lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga bigatin na dinadala sa buhay. Kanya-kanya po tayo ng mga suliranin sa buhay. Wala pong taong nabubuhay na walang problema. Lahat po tayo ay meron. Siguro ang pinakamalaking problema ng maraming tao ay pera. Dahil ang pera daw ay maraming napapagaling na sakit. Second to money is relationship. Maraming mga tao ang problema nila sa buhay ay yung mga taong malapit sa kanila na unti-unting nasisira yung kanilang relasyon because of misunderstanding or abuse of the generosity or goodness of the other. O di kaya naman, yung mga bigatin na buhay, natin sa buhay ay makikita sa physical nating pangangatawan. Merong mga bigatin that are permanent. Walang solusyon. Walang gamot. Hindi aalis habang buhay sa atin. Yung tao na pinanganak na pipi, hindi nakapagsasalita, hindi ko alam kung meron ng technology na pwede nang makapagsalita yung pipi. Ang hirap. That is a burden. Meron bang trabaho na pwedeng pasukan ang taong pipi? Do you know of any job na pwede niyang applyan? Wala, no? Sign language? Ayun, pwede. Sign language. Pero kahit yung mga nagsa-sign language, nakakapagsalita mga yun eh. That is a burden, di ba? Yung mga bulag, that is a great burden.
Yung mga bingi. O, huwag yung titingnan yung katabi nyo. That is a burden. Burden yun, bigatin yun eh. Yung mga gustong tumangkad, pero sadyang pinagkaitan sila ng height, that is a burden. Tumataas na lahat ng bilihin, yung height nila, hindi tumataas. That is a burden. Hindi natin may kakaila, in our society, there is discrimination when you have physical issues. Burden yun eh. That is a burden. Ito yung mga burden na parang walang solusyon. Permanente sila habang buhay mo silang dala-dala. Pero may mga burden naman na merong solusyon. Pansamantala lang sila. Temporary lang. Depende kung paano mong i-address yung mga burden na to. Meron kang anak na mas mataas ang boses sa'yo. Burden yun. Meron kang anak na every month dinadalaw mo siya sa barangay hall. Burden yun. Meron kang anak na lagi kang pinapapunta sa principal's office. That is a burden. Sinong may anak na ganon? Bigatin yun, di ba? O di kaya naman, meron po tayong mga mahal sa buhay na nagpaparamdam kapag may kailangan sa'yo. Pag walang kailangan sa'yo, hindi ka kilala. Kaya alam na alam mo kapag nag-hi, hello sa messenger sa'yo, kinakabahan ka na. Parang ang bigat-bigat ng loob mong mag-reply. Kung pwede lang, i-ghost mo na lang siya. Kaya sin zone. Bigatin, burden. Pero merong gamot yon. Panandalian lang yun, pansamantala lang. Depende kung paano nating i-address yung mga burden na yun. Bagamat iba-iba po tayo ng kulay, hugis ng mga suliranin natin sa buhay, the Bible gives us instruction on how to deal with our burdens. Marami sa mga burden natin ay tayo din ang may gawa. Pero may mga burden tayo na sadyang dinesign ng Panginoon para sa atin yung burden na yon. At ano yung dapat natin gawin sa mga burdens na ito? Number one, there are those burdens that only you could carry. Ikaw lamang ang pwedeng magdala nung bigatin na yon. Ang sabi niya sa Galatians chapter 6 verse 5. Balikan natin yung Galatians 6:5. For every man shall bear his own burden. Every man shall bear his own burden. Nagkamali ba ang Bible dito nung sinabi niya na ang bawat tao, dadalhin niya, bubuhatin niya, ang sarili niyang bigatin? Hindi mo pwedeng pamigay, hindi mo pwedeng ipamahagi, sarili mo lang. Dahil lahat ng tao ay may kanya-kanyang burden. At ang burden mo, sarili mo lang yan. Ikaw lang ang magdadala niyan. Lahat po tayo ay sadyang may kanya-kanyang mga bigatin na para sa atin lang. Few weeks ago ay nagpa-check up po ako. Alam mo, nakakatakot palang nagpapa-check up. Alam niyo ba yon? Pag nagpa-check up ka, halimbawa, nilalagnat ka, 3 araw na maigit, yung lagnat, normal lang na sakit yan, napakadaling gamutin. Pag nagpa-check up ka, hindi lang pala lagnat ang sakit mo, ang dami nilang na-discover na sakit mo. Kaya nakakatakot magpa-check up. Kaya ginagawa natin, nagdo-doktor-doktoran tayo sa bahay. Ginagamot natin. Dahon-dahon, gamot-gamot, herbal-herbal. Kapag hindi natin napagaling, tsaka tayo pupunta sa totoong doktor. Pagagalitan ka ngayon ng doktor. Ano pong ininom niyo mong gamot? Dok, nilalagnat po ako, minom po ako ng Biogesic. Gumaling ka ba? Hindi po, Dok eh. Nung hindi ka gumaling, anong ininom mo? Sabi po ng kaibigan ko, magpakulo daw po ako ng daon ng ganito. At inumin ko daw 3 beses maghapon. Gumaling ka ba? Hindi po, Dok eh. O nung hindi ka gumaling, anong ginawa mo?
Ang sabi po ng kapitbahay ko, tapalan ko daw ng ganito, tinapalan ko. Gumaling ka ba? Hindi po, Dok eh. O anong ginawa mo? Pumunta po ako sa inyo. Nagdoktor-doktoran ka. Nung hindi mo napagaling ang sarili mo, tsaka ka pupunta sa totoong doktor. Burden. Few weeks ago, pa-check up po ako, marami akong na-discover na sakit. Ano? Ang ginagawa ko po kasi pag magpapacheck up, maraming test, blood works, tapos resetahan ka, santang back ng mga reseta. Papabili yan. Pero ako, basta naalaman ko yung sakit ko, hindi ko bibili yung mga reseta. Uuwi ako. Sabi ko, natural din na gagaling yung katawan ko. So, ganun palagi ang ginagawa ko. Pero recently, marami akong na-discover na sakit sa aking katawan. Pa-check up ako, yung ibang gamot, binili namin. Take ng gamot, nakatulong naman. Hanggang sa, binilikan namin yung dati kong doktor, yung ortho. Maraming CT scan, maraming x-ray, tapos may MRI pa, napakagastos. Sa madaling salita, yung sakit ko sa aking cervical 2, 3, 4, 5, and 6 ay nandun pa rin hindi naghilom. So, ginawan ako ng medical certificate ng doktor at pagkatapos ay in-apply ko sa munisipyo. Kaya ngayon, officially, 35% off. Mas mataas pa sa senior citizen. Kaya kapag kumakain kami sa labas, binibida ko lagi yon. PWD. Mas mataas pa pala sa senior ang discount. Hindi ko na kailangan hintayin na maging senior ako. Magagamit ko na ngayon yung privilege card. Kapag magda-drive-thru, privilege card. So, permanent burden. Yung maglalagay lang ng bombilya, hindi ko magawa. Basta tumaas yung kamay ko, lampas ng ulo, hindi na makakapagtrabaho itong kamay na to. Hindi ako pwedeng magbuhat above the head. That is my permanent burden. May mga burden na ganun. Na ako lang ang magdadala nun. Pag sinumpong yung aking migraine, sinong masasaktan? Ako lang. Kaganda sana, no? Kapag sinumpong yung migraine mo, tatanggalin mo muna yung ulo mo. Diyan ka muna. Pag lumipas yung sakit, tsaka kita ibabalik. Kaganda sana ng ganun, ano? Pero walang ganun eh. There are burdens that you and you alone will carry it. Pag nagkasala ka, ikaw lang nagkasala. Ang pagsisisi sa kasalanan, ang gagawa nun, ikaw din na nagkasala. Ang magsasuffer ng consequences sa iyong kasalanan, ikaw lang din. It is an individual burden that we should all carry. Yung kaligtasan na tatanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso bilang yung Panginoon na tagapagligtas, it is a personal decision na hindi pwedeng gawin ng nanay mo, ng tatay mo, ng kaibigan mo, o kahit na sinong mahal mo sa buhay, ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. It is an individual burden that every one of us should be carrying. Kaya ang sabi ng Panginoon, for every one of us, basahin ko, baka magkamali ako. For every man shall bear his own burden. Sadyang ang Panginoon, nilayon niya, may mga bigatin tayo sa buhay na sa atin lang. Hindi natin pwedeng ipamigay, ibahagi sa iba. It is for us to take. Si Jonathan Edwards, a great preacher of colonial days, sabi niya sa kanyang diary, meron siyang 2 resolution na sinulat sa kanyang diary. Sabi niya doon, resolve. First, that every man should do right whatever the cost. Second, whether any other man does right or not, I will. So help me, God. The highest contribution that we could offer our community and the world is to do what is right. That is our individual burden, to do what is right. Gawin kung ano ang tama. Hindi pwedeng gumawa ng mabuti yung
anak mo para sa'yo. Sige, mag-church kayo. Pag-church nyo na rin ako. Pwede ba yun? Pagsimba nyo na rin ako. Pwede ba yun? Kakain kami sa labas. Ikakain ka namin. Pwede ba yun? Mamamasyal kami sa Germany. Pamamasyal ka namin. Hindi naman pwede mga yun eh. Those are individual burden na ikaw lang talaga ang makaka-experience. So our soul contribution in our society is to do what is right. Prime Minister ng British, si Gladstone, ang sabi niya, one good example is worth 1,000 arguments. One good example is worth 1,000 arguments. Just imagine that. Gumawa ka ng isang mabuti lang, maraming tao pag-uusapan ka. One good deed. The highest contribution we would offer this community and this world is to offer the right kind of life. Gawin natin yung tamang klase ng buhay. So number 2, verse number 2, bear you one another's burdens. Bear you one another's burdens. There are those burdens na sarili lang natin. Pero may mga burden, pwede nating ibahagi na hindi natin kailangang sarilinin. Sadyang may mga bigatin tayo sa buhay na hindi natin kayang mag-isa. Bagamat totoo na may mga burden tayo, design ng Panginoon para sa atin lang. Pero may mga burden tayo, hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng iba. No wonder, ang sabi ni Apostle Paul dito, bear one another's burden. Tulungan nating magbuhat sa bigatin nila yung ibang tao. Pansinin niyo yung verse 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, kapag nagkamali ang isang tao, ye which are each spiritual, kayo na mas mature, mas nakakaunawa, nakakaintindi, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Kapag ang isang tao nagkamali, ano yung gagawin natin dapat? Ano yung tamang gawin kapag ang isang tao nagkamali? Ha? Halimbawa, si Ate Faith, nagkamali siya sa akin. Pangaralan. Ano pa? Ha? Pag nagkamali siya, ano yung dapat kong gawin? Alam niyo kung anong ginagawa natin? In reality, ito yung ginagawa natin. Pag nagkamali isang tao, anong ginagawa natin? Pinag-uusapan natin. Correct? Ay, alam mo, sige, ganito, bla, 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 bla. Di ba? Hindi lang natin pinag-uusapan. Pinipintasan natin. Minamarkahan natin. Ikaw, ganyan ka, hindi ka na makakaulit sa akin. Minamarkahan natin. Pero anong sabi ng Bible? Kung pagbabasihan po natin yung verse number 1. Restore such an one in the spirit of meekness. So, anong dapat po natin gawin? We should find ways to go out and seek out to reclaim. Maibalik yung loob. To recover, to restore sila ng mga nagkakamali. Kasi kapag pinag-uusapan natin yung mga nagkakamali, dinadagdagan natin yung pabigat sa kanila. Kapag inuhusgahan natin yung mga nagkakamali, dinadagdagan natin yung pabigat nila. Pero ang utos ng Biblia sa atin is to restore them, to reclaim them. Anong sabi ng verse number 2?
Bear ye one another's burden. Tulungan mo siyang magbuhat dun sa bigatin niya. Nabasa nyo na yung kwento na isang estudyante, elementary student, na-diagnose siya na mayroon siyang cancer. At dahil sa cancer niya, naubos yung kanyang buhok. Ayaw na niyang pumasok. Nahihiya siya dahil ibubuli siya sa school. Kababae niyang tao, wala siyang buhok. Yun yung kanyang burden. Pero kinausap siya ng kanyang teacher na huwag siyang matakot pumasok. Dahil hindi lang naman daw siya ang nag-iisa na walang buhok. In-encourage siya. Pagpasok niya, 50 sa kanyang mga kaklaseng babae, nagpakalbo din to encourage her. Yun ang sabi ng Bible, bear ye one another's burden. Tinulungan nila yung kaklase nilang dalhin yung sarili niyang bigatin. Anong nangyari? Naging magaan sa kanya. Dahil may dumamay sa kanya. Bear ye one another's burden. Sino po dito nakapanood na ng Lord of the Rings? Lord of the Rings. Sige, okay maya. Para lang malaman ko kung nagkakaintindihan tayo. Kakaunti lang, parang 10% lang nakapanood ng Lord of the Rings. Ilang movie ba yun, Lord of the Rings? Ilan? 3 lang? Totoo. 6, dami, no? Sinong hindi pa nakapanood ng Lord of the Rings? Para alam ko kung naintindihan nyo sinasabi ko. Tas nyo, yung mga hindi pa nakapanood, tas nyo. Okay, maraming salamat, babaan nyo na. Next Sunday po, mag-start ang service natin dito ng 6 a.m. Mag-bound kayo ng breakfast at saka lunch. Panonoorin po natin dito yung 6 na movie ng Lord of the Rings. Para lahat kayo, mapanood nyo. Nang sa ganun, magkakaintindihan tayo sa pinag-uusapan natin dito. Yung kwento ng Lord, biro lang po yun, ano? Baka tatawanin nyo, darating kayo ng 6 dito. Yung kwento ng Lord of the Rings, it is a story about a ring. A powerful ring that could annihilate mankind. Ngayon, to prevent that, kailangan nilang wasakin yung ring na yon. And the only means to destroy that ring is to bring that ring to the mountain of Mordor. Let me check kung tama yung... Tama ba yun yung mga nanonood? Ano pangalan ng bundok na yon? Mordor. Yan. Dahil doon, merong bulkan doon eh. Itatapon doon para malusaw yung ring na yon. Para makarating sila doon, marami silang dadaan ng mga panganib. At along the way, maraming tumulong kay Frodo. Si Frodo, for some unknown reason, siya lamang ang physically merong kakayahan na tanganan yung ring na yon. Other than him, yung mga sumusubok na hawakan, isuot o dalihin yung ring na yon, nagkakaroon ng abnormality sa kanilang katawan. They are not fit to carry it. Pero si Frodo lang ang hindi naaapektuhan ng kapangyarihan ng ring. Kaya siya, ipinagkatiwala, dalhin yung ring doon sa Mordor. Pero lahat ng mga tao na nadadaanan nila, nakikilala nila, tumutulong sa kanya. Maraming mga panganib silang pinagdaanan. Nagkaisa at iba't ibang klase ng mga nilalang. Nandyan na yung mga elves, hobbits, dwarf, pati mga tao. Hindi ko alam kung totoong mga yun. Kwento lang, ano? Pagdating dun sa bundok na yon, sa paanan ng bundok, physically exhausted, na-reach na ni Frodo yung kanyang limit. At marami siyang mga kaibigang nangamatay. Na-reach na rin niya yung kanyang emotional limit.
Hindi ko na kaya, ang sabi niya. Pero anong nangyari doon? Yung kanyang kaibigan, si Sam, ang sabi niya, I may not be able to carry the ring, Mr. Frodo, but I can carry you. Binuhat niya sa kanyang likod at dinala niya sa tuktok ng bundok, si Frodo. That is the best example of what the Bible says. Carry one another's burden. Hindi mo kailangang ikaw mismo ang magdala ng bigatin ng kapatid mo. Tulungan mo siya na maging magaan sa kanya ang pagbubuhat ng kanyang bigatin. If you have a leader, gawin mong magaan yung bigatin ng leader mo. You cooperate. Participate. Involve mo yung sarili mo. Huwag mong gawing pabigat yung sarili mo sa iyong leader. Gawin mong magaan yung kanyang burden. This is how we as Christians should be to one another. We can't always literally carry one another's burden, but we can carry one another. Kailangan magkaroon po tayo ng espiritong tulungan ang kapwa natin o kapatid natin na lubhang nabibigatan sa kanyang bigatin sa buhay. Lalong-lalo na kung nakikita natin na determinado siya, sincere siya sa kanyang buhay. Pero mahirap tulungan yung mga taong nabibigatan na naghahanap at naghihintay sila ng tutulong sa kanilang buhatin yung mga bigatin nila. Yung madaling salita, iaasa yung pabigat sa iyo. Instead na sila ang magbuhat. Again, we should have the spirit to help one another, carrying their burdens. Last, Psalms 55:2. Verse 22. Psalms 55:22. The Bible says, cast thy burden upon the Lord. Number one, we have burdens that we alone will have to carry it. Number two, there are burdens that can be shared to one another. Bear ye one another's burden, as Galatians 6:2 mentioned. Then in Psalms 55:22, cast thy burden upon the Lord. Ilagak mo ang bigatin mo sa Panginoon. Merong mga burden na sadyang nakadesign para lang sa iyo. Merong mga burden na hindi mo kayang dalhin mag-isa. Kailangan mo ang tulong ng iba. Pero merong mga burden, ang Panginoon lang ang makakatulong sa iyo. Kaya ang instruction ng Bible sa atin is to cast our burden upon the Lord. At ano ang promise niya? And He shall sustain thee. On the same chapter, Psalms 55, pansinin niyo po ito. Verse 6, and I said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Ang sabi nung nagsulat ng verse 22, to cast thy burden upon the Lord, ang sabi niya, kung meron sana akong pakpak ng kalapate, para makalipad ako, makatakas ako, makalayo ako, upang makapagpahinga ako. Naranasan niyo ba yun? Na meron kayong mabigat na problema sa buhay, gusto nyong takasan? Gusto nyong umalis? Gusto nyong iwan yung problema na yun? Magpapakalayo-layo ka? Yung iba, sinusubukan nilang kalimutan yung problema. Ano man ang gawin mo, tumakas ka, lumayo ka, kalimutan mo yung problema maghihintay pa rin sa'yo. Hindi siya aalis.
The best way is to address the problem. Kasi kung hindi mo i-address yung problema, mananatili yung problema dyan, hindi maaayos. At yung problema, alam nyo ba, parang puno yan. Lumalaki habang tumatagal. Kaya as early as possible, address the problem para mawala na. Yung pag-address sa problema, minsan masakit eh. Mahirap. It takes pride and courage to address a problem. Lalong-lalo na kung pride ang pinag-uusapan. Pero yung pagharap mo sa pride mo, minsang bagsak lang yun eh. Pagkatapos nun, yung healing process na. Pero kapag pinaiiral natin ang pride natin, hindi natin haharapin, i-address yung problema natin, mananatili yung problema doon. And the longer it gets, the heavier it will be. Pabigat ng pabigat yung problema na yun. So, anong kailangan natin gawin? When we cast our burdens upon the Lord will deal with our problems two ways. Number one, He could immediately remove that problem. Pwedeng sagutin ng Panginoon yung problema natin, aalisin niya yan, yung problema na yan. Gagamutin niya yung problema na yan. Meron kang, nung si Lazarus namatay, heartbroken yung kanyang mga kapatid. Ang sabi nila sa Panginoon nung dumating siya, Lord, kung mapaaga sana yung pagdating mo dito, hindi sana namatay yung kapatid namin. So, anong ginawa ng Panginoon? Binuhay niya muli si Lazarus. Burden lifted. Yung mga ketongin, ang burden nila gumaling. Pinagaling ng Panginoon yung karamdaman nila. Burden lifted. Diba? Yung anak mo, nakakulong, nakagawa ng kasalanan, burden mo siya. Pero may nagbayad ng piyansa niya. Burden lifted. May mga burdens tayo na pwedeng sagutin ng Panginoon para mawala. Pero may mga burdens naman na hindi tatanggalin ng Diyos. They will remain and stay there to serve their purpose. Sa mga Pariseo, kapag ang isang tao ay may kapansanan, naniniwala sila na ito ay parusa ng Panginoon sa kanila. Pag may kapansanan ka, ang paniniwala nila, pinaparusahan ka ng Panginoon. Nagkasala ka sa Diyos, kaya pinaparusahan ka ng Panginoon. Kung yung kapansanan mo naman ay inborn na sa'yo, isinilang ka na meron ka ng ganitong sakit, ang ituturing niya lang nagkasala, hindi ikaw, kundi mga magulang mo. Kaya pinangalak siya na ganyan kasi mga magulang niya ganyan. Ang mga disciple nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo nung meron silang nakitang lalaking bulag. Pinanganak siyang bulag. Tinanong nila ang Panginoon, Panginoon, sino po ang nagkasala? Inassume na kagad nila na merong nagkasala. Sinong nagkasala? Siya ba? Kung bakit bulag siya? O yung mga magulang niya kung bakit pinanganak siyang bulag? Ang sagot ng Panginoon sa kanila, hindi siya ang nagkasala. Hindi rin ang mga magulang niya ang nagkasala kung bakit pinanganak siyang bulag. Sadyang pinanganak siyang bulag that the power of God may manifest through him. Nilayon ng Panginoon na maipanganak siyang bulag upang yung kapangyarihan ng Diyos ay makita sa pamagitan niya. May mga burdens tayo na kahit anong panalangin ang gawin natin, hindi aalisin ng Panginoon. Hindi bibigyan ng solusyon ng Diyos. Sadyang iiwan ng Panginoon yung burden na yan to serve its purpose. And what is that purpose? For the glory of God. Si Apostle Paul is one example. Meron siyang thorn in the flesh. Hindi sinabi ng Bible kung ano yung thorn in the flesh niya. Pero merong matinding pain na dinudulot ito sa kanyang katawan. Kung kaya't hiningi niya sa Panginoon ng 3 beses na
tanggalin niya yung thorn in the flesh na yun. 2 Corinthians chapter 12, verse 8. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Verse 9, and He said unto me, hindi tinanggal ng Panginoon, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yun ang sinagot ng Diyos kay Apostle Paul. Hindi ko aalisin yung thorn in the flesh mo, sapagkat ang aking biyaya ay sapat para makayanan mo yan. And my strength is made perfect in weakness. At ano ang sagot naman ni Apostle Paul? Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kung ang kapangyarihan ni Kristo ang mararanasan ko, ikagagalak ko na manatili sa akin ang kapansanan na ito. May mga bigatin na sadyang hindi aalisin ng Panginoon, so that the power of Christ may rest upon us. Never again na hiningi pa ni Apostle Paul na tanggalin ng Diyos yung thorn in the flesh niya. Sapagkat sa kanyang thorn in the flesh, nararanasan niya yung kapangyarihan at kasaganaan ng biyaya ng Panginoong Diyos. May burden ka ba sa buhay na hindi mo kayang dalhin mag-isa? At hindi ka rin kayang tulungan ng ibang tao? Ang sabi ng Bible, cast your burden upon the Lord. And His promise, He will sustain thee. Isusustain ka ng Panginoon. Sapat ang biyaya ng Panginoon. So ano ang gagawin natin sa mga burdens natin? Since lahat ng tao ay may kanya-kanyang mga bigatin sa buhay, there are burdens that are yours and yours alone. There are burdens that can be shared with one another. And there are burdens that only the Lord could sustain you. Kaya anong gagawin natin sa mga burden natin? Cast them upon the Lord. Sabagat ang sabi ng Panginoon, He careth for us. Nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Kaninang nagbibiyay po kami papunta rito, nakikinig po kami ng radyo. Bata at nanay nag-uusap sila. Ang sabi ng bata sa nanay niya, Nay, kung may bibili sa akin, magkano kaya ako? Araw-araw, naririnig ko yun eh. Kung may bibili sa akin, magkano kaya ako? Napaisip ako eh. Ako kaya, kung may bibili sa akin, magkano kaya ako? Ano ang sagot ng nanay sa kanya? Anak, anong naisip mo at naitanong mo yan? Sabi nung bata, wala lang. Gusto ko lang pong malaman kung magkano ako. Kung sasagutin natin yan sa salita ng Panginoon, wala pong pera sa mundo ang sasapat para mabili ka. Pag sama-samahin man natin ang yaman ng buong mundong ito, hindi pa rin sapat para bilhin ka. Pero binili tayo. Ang bumili ay ang Diyos. Anong pinambayad niya? Yung dugo ng kanyang nag-iisang anak. Hindi ginto, hindi pera, dugo at buhay ng kanyang anak ang pinambili niya sa atin. Ano ang meron sa atin? Ano yung valuable sa atin para biliin tayo ng ganong kamahal? Wala. Mahal lang talaga tayo ng Panginoon. Ganon kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At kung ang Panginoon ay labis na nagmamalasakit sa atin, then nararapat lang na yung mga bigatin mo, ilagak mo sa Kanya. Sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Handa siyang gawin lahat para tulungan ka.